Yan, magandang hapon po sa ating lahat. And kung mapapansin nyo ay panibagong setup na naman po at panibagong gimmick ang aming ihahatid sa inyong hapon. So, bago po mag-umpisa, syempre, bagamat dalawa lang kami, magpapakilala pa rin po muna kami. Ako po si Ate Charmaine. Ako po, hindi niyo po kilala. Ako po si Mark. And welcome sa TGIF. Ayan. So, bago po natin formally start yung ating program, ay ibigay po muna natin itong oras na to sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin. Let us pray. Lord, we are grateful, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, sa time to worship you, Panginoon.
and time to reflect, Panginoon, sa mapag-uusapan namin ngayon, Panginoon. We pray, Lord, for guidance, for wisdom, and we pray, Lord, na marami po ang kabataan po ang matututo, Panginoon, dun sa topic na inihanda po namin ngayong hapon na ito, Panginoon. We bring you back all the glory and praises in Jesus' name, Amen. Ayan, sa mga oras na ito, may I invite everyone to feel the presence of our Lord. Tunay nga na gaya ng ating aawitin, napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya sa mga oras na to, maglaan tayo ng oras to really praise Him and to feel His presence in the midst of us. Hallelujah. Praise, what have you done? Murder for me on that washed away in your blood. Much to make sense of it all. I know that your love breaks my
to be like you. Give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever a hope in my heart. Yes, Lord, tunay nga na narinig mo yung awitin ng bawat isa. Kaya sa mga oras na to, kami nagagalak, Panginoon, dahil it's all because of you, Lord God. Kung bakit kami nandito ngayon, kung bakit kami malayang nakakapagpuri sa iyo. And it's all because of you, Lord. Hallelujah, Jesus. This is our worship. In the mighty name of Jesus, let's say amen. Ayan, good evening. Evening na ba? Good afternoon po sa ating lahat. Ayan, at may panibago naman tayong pag-usap. Siyempre, again, welcome sa Spill the Tea, na kung saan tayo po ay magtatawanan, magtatanungan at magtatalakayan ng mga latest teas and issues ng mga kabataan. Ngayon, so maganda yung ating mapag-uusapan dahil ito, very relate ang mga kabataan ngayon. We are going to talk about worship. Ayan. So pag kayo ba, sa mga nanonood dyan, sa kanilang bahay, pag naririnig nyo yung salitang worship, ano ba yung parang senaryo na nakikita nyo or para sa inyo, ano ba? Ito. So, antayin namin yan, yung comment nyo dyan sa baba. Ayan. And syempre, share nyo na rin yung live natin, no? Para naman may mga iba pa na makapanood. Ayan. So, ikaw ba, Ate CJ, pag narinig mo yung worship, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Ako, unang pumapasok sa isip ko is yung pag-aawitan, ganyan. Kasi nga, di ba nga, praise and worship, nasa praise and worship team ako. Kaya ayun ang una ko naiisip. Tsaka yung scenario naman, parang laging solemn yung nasa isip ko madalas pag sinasabing worship. Yung parang room full of people worshiping God, pouring their hearts dun sa kanta, ganon. Ina-express nila yung praises nila through worship ng pagkanta, yun nga, pag-awit ng mga solemn songs. Yun talaga yung unang-unang pumapasok sa isip ko. Ikaw ba, Kuya Mark? Ako din naman, same thing. No? Lalo nung nag-uumpisa ako, ang worship is, yun nga, pag-awitan. Especially ako, tumutugtog. Ayan, yun talaga yung nasa isip ko pag narinig ko yung salitang worship. Pero, no, nabanggit kanina, no, music, no, yung mga tao, sabay-sabay nag-aawitan. And syempre, nandun din yung emotions. No, kasi di ba may mga instances pag worship, praise and worship time na, di ba? Parang nadadala yung emotion ng ibang tao, nakaka-relate, no? Minsan naiiyak sila. May naaalala silang mga, alam mo yun, mga problems and such. So, pero isipin natin, kayo ba, naisip nyo ba kung ano ba talaga yung totoong pag-worship? Ganyan. Have you ever thought about what is true worship? No? Kanina, is it about singing, no, with all our hearts, or listening, or sabihin natin producing good music? Ayan. So, doon sa part na yon, totoo rin naman, no? Kasi kasama rin naman talaga yun sa ano natin, pag-worship natin sa Lord, di ba, yung pagkanta, pagtugtog. So dito, sa topic na ito, na pag-uusapan natin is didig deeper pa tayo dun sa meaning talaga ng worship. So sa madaling salita, start na natin. So, true worship of God is distinguished by the following criteria. So, umpisa natin doon sa true worship comes from a
redeemed heart. Pag sinabi bang yung totoong worship comes from redeemed heart, ano yung ibig sabihin nun? Yan, comment down below. Tapos, si Ate CJ, ikaw ba Ate CJ? Pag sinabing it comes from redeemed heart, ano kaya yun para sa iyo? Mahirap pala ng ganito pag dalawa lang. Wala akong ibang mapapasahan ng mic. Sa akin, pag sinabing redeemed heart, true worship comes from redeemed heart. Kasi yung heart natin, di ba, we are naturally sinners. So yung heart natin full of sin, naturally. Pero dahil we accepted Christ as our Lord and Savior, we are redeemed. And dahil doon, ang puso natin is filled with the Spirit. And so yung true worship para sa akin na nanggagaling sa redeemed heart, na-express natin or ina-acknowledge natin yung ano tawag doon, yung conviction na binibigay ng Spirit sa atin, sa ating puso through forms of anything we do na masasabi nating worthy of praise sa ating Panginoon. So yun para sa akin. Okay, ayan. So, totoo naman yun. Define muna natin pala kung ano yung worship. So, worship can be defined as the act of honoring and loving a deity or idol or person in a selfless manner. Dito naman sa pag-uusapan natin, we all know si God yung tinutukoy natin doon. Siya yung wino-worship natin, di ba? So, to answer din yung question kanina, by true worship, makikita siya pag redeem yung heart. Siyempre, kasi, di ba, pag may doon sa definition ng worship, meron kang subject, no? Parang, eto si God, siya yung wino-worship namin. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin nag-worship ka tapos hindi mo alam kung saan papunta. Parang ganun yung mga ginagawa natin or services, mga ganun natin. So, dito, tayo, di ba, first hand, ay nung nakilala natin ang Lord, di ba, doon yung time na nagsisimula na ma-redeem yung ating heart, no, from sinners, tayo ay na-save na, di ba? Di ba sabi nga sa Bible, worship Him in spirit and in truth. Yung spirit, mas na alam yun, alam natin yun eh, pag tinanggap natin si Lord, yung heart natin, yung mind natin nababago, yung mga old ways nawawala, yun yung sign na meron kang Holy Spirit sa sarili mo, di ba? Kaya ang tao kapag nakagawa talaga ng kasalanan or ang sumusunod sa Lord pag nakagawa ng kasalanan, minsan nagigilty, di ba? Na didismaya tayo sa sarili natin, nandun yung doon na yung pumapasok na parang hindi ko naman deserve yung pagmamahal ng Lord. Hindi na lang ako attend ng church. Huwag naman ganun. Pero yun yung sign din na meron kang Holy Spirit, no? Kasi matakot ka kapag hindi mo na nararamdaman yung guilt, no? Nagawa mo isang bagay, alam ko yan. Oo, parang hindi mo na naiisip na mali na yung ginagawa mo, naging habit mo na siya. So, yung pagkakaroon ng redeemed heart, syempre, maraming nakikita yan sa buhay mo, no? Maraming pagbabago. No, kaya ang galing lang nung pag-ibig ng Lord dahil kahit sinong tao kaya niyang baguhin, di ba? Even sabihin natin, tao na kriminal, kaya niyang baguhin yun. Yung mga tao na sobrang mataas yung kanilang tingin sa sarili, binabasag ng Lord, tapos, alam mo yun, matutuwa ka kasi makikita mo, nagwo-worship na sa Lord. Diba? So, yun yung isa sa mga need natin as true worshiper. No, kailangan kilala natin, tanggap natin si Jesus Christ higit sa lahat sa buhay natin. Diba? At susunod tayo sa Kanya. May nakita ako dito. Comment ni Kuya Carlo. Ayan.
Hi, Kuya Carlo. Good evening sa'yo. Sabi rito, for me, worship is not just limited by the songs or music. True worship is something that can be done by people who really experience the goodness and grace of the Lord in our life through the transformation that He made and still making on us. Totoo yan. Kasi sabihin natin, dito sa church, ayan, nagkakaroon tayo ng praise and worship time, di ba? So, kung iisipin mo, papaano na lang pag wala na tayo sa church, di ba? Hindi na tayo kakanta, hindi na ba tayo nagpapakita ng worship, di ba? Sa ating Panginoon. So, hindi naman din yun yung ibig sabihin. Kaya sabi niya, hindi nalilimit yung worship doon sa pag-awitan, sa tugtugan, di ba? Sayaw. So, thank you Kuya Carlo for sharing yung inyong thoughts dito sa ating pag-uusapan. So, dapat yan, accept natin si Jesus Christ. Yun naman talaga yung pinakaunang-unang kailangan natin gawin. So, second is, true worship of God comes from heart that desires Him alone. Ayan. Ulit, sa mga tao na nandyan, sa kanilang mga bahay, comment down below. So, ano ba ibig sabihin ng it comes from heart na we desire only si God? Ayan. Sige, Ate CJ. Ang unang pumasok sa isip ko, camp. Oo, camp. Kasi di ba, sa camp, lalo na kapag last night, or basta pag gabi, tapos solemn yung kanta, o kaya pag yung preacher nagpa-altar call, may mga scenario sa camp na parang yung matatawa ka kasi di ba nga may tayo, although ayoko mag-judge, pero meron ka kasing discerning spirit. Tapos minsan, mararamdaman mo yung katabi mo na umiiyak siya. Pero hindi mo ma-feel na genuine. Parang ganun. Parang ang sinisik is attention. Sorry. Naalala ko kasi yung mga jokes namin nila Janela na minsan pag nagpapan yung camera, biglang may makikita ka yung mga tao gumagano'n. parang bigla ako naisip. Minsan doon ako napapaisip kung yung worship ba talaga, is it, kung sa tao ba, nagagawa ba nila yun out of their own hearts? Or nagko-conform lang sila kasi yun yung nakikita nila sa paligid na may lumuluhod, may may nagtataas ng kamay, may sumisigaw, yung iba pa nga dyan, lalo na sa ibang churches na baka magsabi ako ng maling word. Basta yun, yung minsan speaking in tongues, yan. Parang minsan, hindi mo rin, hirap i-judge ng tao. Pero, ayun nga, minsan kasi kaya ako yung nasasabi, may ganun din akong tendencies before. Kasi parang feeling ko, ba't nagagawa ng person na to na itaas yung kamay niya, kaya niya lumuhod. Parang ako hindi ko magawa yun kasi una sa lahat naiisip ko, nahihiya ako. Kasi parang ayun nga, makukuha ng attention. Tapos yung iba, parang ginagawa nila yun kasi gusto nilang mahagip sa camera, So, para sa akin, yung true worship na nanggagaling mismo sa ating puso, hindi natin makokontrol yung sarili natin. Hindi mo siya something na, ay, dapat nakapikit ako, tapos dapat nakapaluhod ako ng, maya-maya paluhod na ako ng paluhod, ganyan, sumisigaw na ako. Hindi siya something na kaya mong i-control. Parang spontaneous. Bigla mo na lang siyang magagawa. Kasi, yun nga yung nagpo-pour out yung yung spirit mo, gusto mong ibigay yung papuri mo kay Lord na hindi mo kayang i-express enough, kaya mo nagagawa yung mga bagay na yun. So para sa akin, yung true worship na nagde-desire alone kay God, hindi mo iniisip yung own gain mo doon sa worship, but ang intentions mo lang was to express yung worship mo kay God. Kasi yun nga, minsan, katulad nun sa camp, makikita mo lang talaga kung ikaw na lang mismo sa sarili mo, kung true ba yung worship na yun, if consistent ka outside ng camp, kunyari sa church, or
ayun nga, after ng, kahit hindi outside sa church, kung yung heart mo ba talagang binibigay mo kay Lord, sinusurrender mo lahat, na ibibigay mo yung lahat-lahat mo kay Lord. Kasi, di ba, yun nga, yung worship is not limited to pagkanta. Anything na ginagawa natin yun by heart, para kay God is worship. So, ayun, kung yung intentions is for God's glory, yun, doon ko masasabing outpouring yun ng heart natin through worship. Oh, yan. Tama yun. Parang ano, no? Naalala ko yung time na first time nandito ako. Siyempre, naiiyak ka pa pag praise and worship, ano. So, hindi ka talaga tataas ng kamay or parang yung, ano, alam mo yun, basta yun, yung magtataas ka ng kamay. So, ayun, parang, pero nung time naman na nagtatagal, di ba? Yun nga, yung Holy Spirit, pag nangungusap sa'yo, di ba, minsan, hindi mo na, kumbaga, hayaan mo lang, parang gano'n ba. Pero isa pa, magandang ang tawag doon? Insight din yun yung sa'yo. So, sabi rito, isa pa is, a heart that desires Him alone. Ayan. So, for example, yung mga Samaritan people daw noon, meron silang mga idols and at the same time, they worship also si God. Diba kasi pag may idols, yun yung mga, tawag dito yung mga, parang mga ganun, mga rebulto. So, yung mga rebulto, diba kasi, yan, gawa nila yun. So, ayun nga, a heart that desires Him alone. Alam natin si Lord, medyo, si Lord seloso, parang yun. Diba? Gusto niya, dapat siya lang. Ayan. So, kahit saan naman ding, sa romantic relationship, diba? Gusto niya, ganun yung nangyayari. Dapat isa lang. So, sa part na yon, pwede rin namang mga idols, pero sa panahon natin ngayon, minsan yung trabaho, minsan yung career, yung problems or happiness, no, kung ano yung nakakapagpasaya sa'yo, hobbies, mga ganong bagay. So minsan, yun yung nakakapag-separate sa atin doon sa relationship, doon sa ating Panginoon, di ba? Or mas nabibigyan natin ng time yung mga bagay na yun kesa doon sa time natin with God. Diba? So, yun yung isa, no? And we all know, ako, mahirap din para sa akin yung sa part na yun. Kasi marami din namang ginagawa, di ba? Parang gano'n. So, bilang isang Christian, alam ko, lahat makaka-relate sa bagay na yan. So, yun yung isa, no? Dapat si God lang alone yung dinedesires ng heart natin. Ayan, basahin ko yung mga nag-comment. So, shoutout kay Kuya Ram. Hindi namin siya kasama ngayon dito, pero nag-participate. Sabi niya, ang worship ay dapat part ng ating lifestyle. Hindi every Sunday lang or pag may church services. And tapos sabi naman ni Tita Daisy, sabi niya, worship din yung pakikipag-fellowship natin sa kapwa natin. Mananampalataya at lalo sa mga taong wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Namumulol pa. Okay, ayan. Salamat kay Kuya Ram tsaka kay Mama. Ayan. So, dapat ngayon, siguro evaluate natin yung sarili natin. Ano ba yung parang idols natin? Not necessarily yung yung mga rebulto, no? Or ano ba yung mga mas pinagtutuunan natin ng panahon ngayon. Syempre, alam naman natin, pagdating ng panahon, dumating ang Lord. Di ba? Hindi naman natin masasama yung mga bagay. No? Mga bagay na, yung possessions natin, no? Dito sa mundo, di ba? So, ang mahalaga pa rin is yung magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. So, take note natin yung bagay na yan. So, third is, true worship of God
is the desire to continue to build up our knowledge of God. So ito, isa rin sa mga bagay na mahirap din, no, yung pagbabasa ng Biblia. So basic, back to basic tayo. Kasi doon sa pagbabasa ng Biblia, doon natin nalalaman, syempre, una sa lahat, yung katotohanan about Him. And syempre, yung kung paano tayo mag-gain ng knowledge, ng wisdom din, on how to handle situations dito sa buhay, no, na meron tayo. So, I think, yun talaga yung dapat ma-remind sa atin sa ating mga buhay, no. Lalo sa mga kabataan, alam ko, nako, maraming kumbaga maraming distractions ang kaaway sa atin kung kaya't hindi natin nagagawa yung bagay na ito. So, yun. Ikaw ba, Ate CJ? May insight ba ako dito? Tingin ko, mahirap talaga yung bagay na to sa kabataan ngayon. Kasi ang unang pumasok sa isip ko, sobrang baba ng attention span na natin. So, minsan nga di ba yung interest natin, ang hirap ng basahin. Kunyari ako, sa course ko, BS Psychology, ang dami naming readings. Pero hindi ako naging super committed sa pagbabasa ng readings ko. Kasi kahit na interest ko yun, kunyari, nandun ako sa subject ng abnormal psychology. Ang sarap basahin ng libro na yan kasi nandun yung interest ko talaga, yung mga disorders, symptoms, possible treatment, ganyan. Pero hirap akong mag-commit na basahin yun from cover to cover. Minsan, bilang Kristiyano, aaminin ko na ako, magamat lumaki ako sa church, anak ako ng pastor, youth leader ako, may mga times talaga na hirap din ako mag-commit talaga sa pagbabasa ng Bible, maging sa devotions ko, ganyan. Kasi yun nga, hindi ko yun bibigyan ng any justification, mali talaga yun, kasi dapat nga may sarili tayong time para kay God. Kasi yun nga, sabi ni Kuya Mark kanina, when we're worshiping, dapat we know kung sino yung nagre-receive ng worship na yon, kung sino ba yung God na wino-worship natin, and what other way to know kung sino ba yung wino-worship natin is, syempre, sa pagbabasa ng Biblia. Pero yun nga, sobrang hirap. Yun nga mga interest natin, hirap nating basahin. Tsaka tingin ko, di ko lang alam kung wala pa akong study na magbaback up nito. Pero feeling ko talaga bumaba yung mga sales ng books. Kahit e-books. Kasi yung mga tao ngayon, lalo yung generation namin at saka ng malamang younger generation, masyado ng fast-paced, di ba? Mas uso ngayon, Twitter, ang bilis ng information sa Twitter kasi limited yung pwede mong ilagay na letters. TikTok, in matter of 3 minutes, Reels, ganyan, 3 minutes, 2 minutes, makukuha mo na information. Bible, ang dami mong iisip, ang dami mong babasahin, tapos yung wordings nun, malalalim. Kailangan mong i-digest, kailangan mong pag-isipan, pagbulay-bulayan. So, pero yun nga yung discipline na dapat meron tayo bilang kabataan. We are being reminded today na hindi kasi 'di ba, sabi nga sa Biblia, we should live hindi according sa what the world is offering. Dapat we are against yung current. Dapat rooted tayo dun sa foundation ng faith natin. And kung it means kailangan nating mag-take time to read the Bible, mag-devotion, shout out sa mga taga-GIGYM, may prayer time tayo. Kung hindi nyo kaya magbasa, mag-participate kayo sa group devotions, di ba? At least na-feed yung spiritual natin na aspect sa pangangailangan natin. Kasi nga, isa rin yun, di ba? Man, don't live by bread alone. Kailangan nating i-feed yung sarili natin sa spiritual na pangangailangan din natin. So, ayun. Isa pa, syempre, no, worship is also an act of service, di ba? Nung nabuhay ang Lord dito, wala siyang ginawa kundi mag-servisyo sa mga taong nakasalumuhan niya. So, bilang tagasunod niya, ay tayo din dapat, no? Yung heart natin, yung willingness, higit sa lahat. Kasi hindi importante kung sa ministry, hindi importante kung magaling ka. Ang tinitingnan ng Lord is yung heart natin, di ba? Kung paano tayo magsaserve or
willing tayo mag-serve sa Kanya. Regardless kung may magiging ka or wala. Pero syempre, alam ko, may magiging ka. May magiging tayong reward sa langit. So, yun lang. Maraming salamat ulit. Maraming salamat. Baka meron pa kayong gustong wala ba? Ayan, wala naman. Ayan, I hope each and everyone napaalalahanan doon sa bagay na ito, no? Hindi lang siya pang pang kabataan, pang lahatan na rin, pang pang kabuhayan, pang lahat talaga, no? So maganda na ma-remind tayo sa bagay na ito para pagdating dito sa church, alam natin, no, na kung paano natin i-handle lalo yung emotions natin, yung mga yung ating mga problems, etc., etc. So alam natin na pag kumbaga naging malalim tayo sa ating Panginoon, di ba? Yung mga bagay na yon is hindi importante, yung mga bagay na like for example problems, ganun. So okay, so again, bilis lang, no? So ayun, maraming salamat again sa inyong pakikinig. Ayan, at yun, yung tatlong bagay na yun, tandaan po natin. Una, true worship comes from a redeemed heart, no? Yung tao na nakatanggap na sa Panginoon. True worship also comes from a heart that desires God alone. And dapat si God lang daw yung ating pinagtutuunan ng pansin. Yung eyes natin nakafix sa Kanya. And true worship is also building up our knowledge of God. So, each and everyone, alam natin meron tayong responsibility sa bagay na ito at for us na mag-grow sa bagay na ito. And syempre, ma-enjoy natin yung worshiping experience natin habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ayan, and if meron pa kayong other insights na gustong sabihin, pwede nyo kaming i-PM. Ayan. At magkaroon tayo ng discussion. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo pong pagsama and God bless po sa inyo. Bye-bye! Ayan, so to formally na tapusin yung ating program is kailangan natin manalangin po sa ating Panginoon. So let's pray. Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo for reminding us sa mga bagay na ito, na ang totoong worship, Panginoon, ay yung ikaw lamang, Panginoon, yung aming mabigyang papuri, Panginoon. Ang totoong worship is also an act of service, Panginoon, at ikaw lamang ang siyang sentro nito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil ni-remind mo kami, Panginoon, na ang worship ay hindi lang ito basta awitan, hindi lang basta tugtugan, Panginoon. Pero ito po ay isang lifestyle, Panginoon, na kailangan naming gawin, Panginoon. Lumago kami, Panginoon, sa inyong mga salita. Lumago kami, Panginoon, sa aming pananampalataya at pagtitiwala na rin, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat, Lord, for the opportunity na kami po ay magkaroon ng ministry, Panginoon. And magandang reminder din, Panginoon, sa amin that ministry is also part ng worship, Panginoon, and hindi lang ito basta responsibility, Panginoon, but it is an opportunity, Panginoon, to pour out, Panginoon, yung aming kagalakan, yung aming pasasalamat sa inyo. Kaya Lord, maraming salamat po in Jesus' name. Amen and amen.
Yan. So, dako naman tayo ngayon sa shoutout. Di natin yan kakalimutan. Yan. So, unang-una na, shoutout sa'yo, Kuya Carlo Ignacio. Shoutout din sa'yo, Pastora Lourdes Abrigo. And shoutout syempre kay Tita Daisy Kamitan and kay, nandito sino ba to? Si Baby, si Baby Joy Core. Ayan. Shoutout din sa'yo, Ate Candy Bechaida and kay Tita Vicky Reyes. Shoutout sa'yo kay Ate Aline and kay Kuya Ram Balilo. Shoutout sa'yo, Ate Aya Makabinta and kay Ate Kiana Bernardo. Shoutout din kay Tita Edna Panti and sa aming Lola Bes, sa Lola Bes ng lahat, kay Pastora Norma Sanglay. Ayan, thank you po sa mga star senders natin, ang mag-asawang Ray and Pastora Melaine Betchay. Maraming salamat po sa Tig 50 stars. And ayun, remind lang po natin na pwedeng po kayo mag-send ng stars. Kung gusto niyo rin po ma-flex dun sa taas, nakikita yun sa mga star senders ay feel free to send stars. So, yun pong mga stars na yan ay iniipon po para din makatulong sa ating ministry. So, kung gusto niyo po ng mas better experience, mas better quality ng ating mga meeting ay send stars po tayo. So, ayan, syempre, hindi po mawawala ang ating winners ng Search That Logo Weekly Winner. So, may tatlo ulit na nanalo. Congratulations sa inyo, Ate Aline Core, Sister Charisse de los Reyes, and ulit kay Bebe Joey. Congratulations! Ayan, sa mga nais pong mag-join sa Search That Logo, ay i-screenshot nyo lang po yung inyong screen kapag nag-appear yung aming logo. And i-message nyo po yung MMIM North sa page. Ayan. So kung isa po kayo sa mga nanalo, ay ipakisend po yung inyong contact information doon po sa ating page para hindi po ma-breach yung inyong mga information. So ayan, maraming salamat pong muli sa pagsama sa amin ngayong hapon na ito, ngayong gabing ito. And I hope na marami kayong natutunan and we're hoping to see you next Friday. See you next week po. Maraming salamat. Goodbye.